Sa pagdaan ng Bagyong Paeng, marami sa atin ang nakaranas ng mga pagsubok na hindi natin inaasahan sa ating buhay. Ang Bagyong Paeng ay isa sa kilala bilang mga malalakas at nakakapinsalang bagyo na dumating sa Pilipinas. Ito ay dumating noong Oktubre 26, 2022. At itong lugar na ito ay isa sa mga nasalanta o dinaanan ng Bagyong Paeng. At makikita natin dito ang project na pabahay para sa mga namatayan noong sumalakay ang Bagyong Paeng. Ang Bagyong Paeng ay ang bagyo na maraming namatay. Kabilang ang mga tao dito sa nakasaksi at nakaranas ng panganib at nakakagimbal-gimbal at nakakatakot na mga pangyayari sa kanilang buhay. Kabilang dito ang hindi inaasahang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Narito po tayo ngayon sa isang lugar na kung saan narito ang ating respondente about sa interview na aking gagawin tungkol sa Bagyong Paeng. So kasama po natin ngayon si Mrs. Alona po, Mrs. Alona. So simulan natin sa rebuilding and recovery. So nasaan po kayo nung sumalakay ang bagyo? Sa simbahan. Maaari mo ba pong ilahad kung anong nangyari noong sumalakay ang Bagyong Paeng? Pag alam naman nakuha na simbahan na tagpag kami. Ano to? Nanod kami. So ano po yung pangayin ng lakay? So 9 months. 9 months po. 9 months. Sila lang po yung may ligtas. Hindi asawa ko. Pati ang asawa mo. Nasaan po yung nung sumalakay ang bagyo, nasa simbahan kayo kasama yung anak niyo? Lahat kami pamilya. Lahat kayo pamilya. So, paano nyo, handa ba kayo nung sumalakay yung bagyo? Kumbaga, meron na ba kayong kaalaman na parang may paparating na bagyo or wala? Kaya mo ba pong ilahad kung ano yung mga nasira sa inyo, mga kagamitan or mga ari-arian? Lahat po na Tulad po ng, anong mga ari-arian po yung, ako na ginagamit natin. Bahay. yung bahay niyo po? Mostly po talaga yung bahay niyo po. Lahat talaga namin po. May mga ano po kayo, dyan, like, mga kanyugan, mga ari-arian. Wala po. Sa bahay na. Pero yung bahay niyo po talaga. Mga gamit. Nung sumalakay, nung after ng bagyo po, saan po kayo nakakuha ng tulong na like pagkain? Mga MSSD. Sa MSSD. Like, after po ng bagyo na yun, after po ng pagsalakay ng bagyo, sino sino po yung unang naghatid or naglahan ng tulong sa inyo? Hindi naman ako matandaan ko ano po doon. So, trauma talaga. Pero kung meron kayong pinapasalamatan sa, kumbaga, agad-agad na nagresponde sa inyo para magtumulong, sino po yun? Si Dato Lester. Dato Lester. Si Mayor Dato Lester. May mahal sa buhay ba kayo po na nasawi? Nanay ko. Nanay? Anak ko din siya. Tapos yung dalaga ko na kapatid. Tatlo po. Paano nyo po, after po ng mga pangyayari na yun, paano nyo po nilabanan yung trauma, yung mga pagsubok na yun? Paano nyo po nilabanan na malampasan or tinanggap nyo na lang po ba na ano? Nung pagkatapos po nung project, naiiyak ko. Okay lang yun, ma'am, kasi normal na yun, ma'am. Understood yung masyado yung sa ano. Marami pong mag-interview mga estudyante.
Normal na lang yun. Understood na po. Understood na po namin. Eh, wala na rin. Ano ba? Haraan. Ano namin? Kasi ako nakapuntal sa inyo. Oras yung mga alas hanggang umaga, alauna. Umaga. Kaya sa hospital. Ito, ano ka ng paan niya? Ano po yung pinakamabigat or mahirap na hinarap niyo po bago po kumbaga, bago malampasan yung nararamdaman niyo, yung trauma niyo o pagkatapos ng bagyo? Like, na ano ba kayo, ano yung mga ginawa niyo para matanggap niyo yung nangyari sa inyo? Kailan? Nagdasal-dasal na. Tinanggap niyo na lang po naman. Paano naman po nag-abot yung community dito sa lugar na to para magbigay ng tulong? Sa anong paraan? Sa hospital. Tagal na yung luwan ko. Hindi na nabigay na. Ayun na, wala kami. Hospital kami. Mga teras na bigay lang. Wala po kayo. Wala. Ito sa hospital. May isip na tulong. Grabe yung pagbuha ko. Nung, ano po yung tulong na parang natanggap niyo mismo? Mga bigas lang. Tigas, Mga noodles. noodles, Mga bande, mga pagbanang. pati ito pong tinusuluyan niyo. Ikaw ano na bigay sa akin. Pati Namatayan. kabilang ito sa mga namatayan, binigay sa mga namatayan. Nakatulong, gaano po nakatulong ito sa inyo? As in, sobra-sobra diba? Pinagirahan lang. Ano po yung mga posibleng plano niyo po ngayon? Parang gano'n lang. Deliver. Pagpatuloy pa din po yung paghahanap buhay. Ano ang inyong natutunan po pag after ng mga nangyari po? Mga natutunan nyo, parang na-realize nyo sa buhay after ng nangyari nyo? Like, natutunan nyo po ba na kahit anong oras po is yung mga posibleng mangyari, ay yung mga imposibleng mangyari is posible din po palang mangyari. Kamusta po kayo ngayon? So, bali, dito na po kayo na, wala na po kayong balak na parang lumipat. Dito na lang po. Maraming salamat po. Pasensya na po na kayo.